Ito, ganito yung tunog niya. Parang ganito siya. Bali yung stock tensioner natin, ito yung ano, may spring sa loob. Mga ka-Phantom, naranasan nyo na bang nagkaroon ng lagitik sa inyong mga motor? So ngayong araw, pag-usapan natin ngayon yung lagitik ng Sniper 155 or kahit anong motor, pwede nyo itong gawin para maiwasan yung lagitik. Well, itong lagitik nararamdaman naman natin sa kahit anong uri ng motor. Ito ay nagiging madalas na problema, lalong lalo na kapag first timer kang nagmomotor. Hindi mo kagad mapapansin na yung makina ng motor mo ay malagitik na pala, kasi syempre wala kang experience kung ano talaga yung tunog ng makina. So sa iba, ang sinasabi nila normal lang daw, pero kapag may nakarinig na ibang nagmomotor, or kung sakaling meron kayong kapareha na motor at ngayon narinig mo yung andar ng motor niya, tapos narinig mo rin yung andar ng motor mo, dun mo na malalaman na may lagitik na pala yung motor mo. May mga bagay na dapat tayong malaman tungkol sa paglalagitik ng ating makina. So may mga bagay tayong dapat na i-consider sa ating paggamit ng motor. So unang-una, kapag nakakaramdam tayo ng lagitik, eto especially kapag nagpapa-andar tayo ng umaga. Kapag cold start kasi, meron tayong naririnig na konting lagitik. So minsan hindi natin maiwasan na iisipin na baka may sira yung ating motor. So normal lang yun sa umaga kapag may naririnig kayong konting lagitik. So kapag nakarinig kayo ng ganun, dapat ang gagawin natin every time na nag-start tayo in the morning, kailangan nating initin yung ating makina bago natin siya gagamitin. So pangalawa, ito is madalas din na nangyayari sa mga ibang user na lumalagitik ang kanilang makina dahil sa kulang yung kanilang nailalagay na langis. Ang mangyayari kasi doon, kapag kulang yung langis na nailagay natin sa ating motor, hindi ganun kaganda yung pag-distribute niya o pag-circulate niya ng langis sa loob ng makina natin. So may mga ibang parts na nalalagyan, meron yung ibang parts na hindi ganong nalalagyan. Kaya katagalan, kapag mainit-init yung makina, lumalagitik. Hindi niya nalulubricate yung buong engine natin. So kailangan maglagay tayo ng tamang oil. So mag-base kayo sa manual ng inyong mga motor kung ano ba talaga yung dapat na ilagay ninyo, kung ilang ml o ilang litro yung ilagay nyo sa inyong motor. Kadalasan na naririnig natin kapag lumalagitik ang ating motor, ito yung nagiging issue, yung sa kanyang tensioner. So kapag sa kanyang tensioner kasi, mga ka-Phantom, meron kasing talagang madaling masira yung mga tensioner, especially yung mga stock tensioner talaga ng mga unit natin. So ito'y based naman sa experience ko, hindi tayo nakaramdam o naka-encounter ng lagitik sa ating motor. So ito is binabahagi ko lang yung dapat nating malaman o dapat nating i-check kapag lumalagitik ang ating motor. So ito mga ka-Phantom, bali sa stock tensioner, madali kasing bumigay yan kasi meron siyang spring sa loob. So bali kapag hindi na ganun kaganda o malambot na yung spring sa mismong loob ng stock tensioner, meron kasi yung time na kusang nagre-reset. So kapag nag-reset yan, yung timing guide luluwag, pati yung timing chain luluwag din yan. So kapag makakarinig kayo ng ganito, so ipaparinig ko sa inyo yung sinasabi natin. So kuha lang tayo ng bato. So mga ka-Phantom, ganito yung tunog ng kapag may sira na talaga yung tensioner nyo. Ito, ganito yung tunog niya. Parang ganito siya. Parang ganyan na yung tunog niya. Kung narinig nyo yung lato-lato, parang ganun na yung tunog niya. So yun, kailangan yung i-check kagad yung inyong tensioner. Huwag nyo nang kailangan siyang paandarin, kasi kapag pinaandar nyo, baka tumukod yung kanyang valvula. So baka tumalon kasi yung kanyang timing chain,
then hindi na maging okay yung kanyang timing. So baka yan masira pa yung inyong mga balbula. Then isa pa, isang tunog na ganun mga ka-phantom, kapag makarinig kayo ng ganun, kapag okay naman yung tensioner nyo, asahan nyo na ang isang possible na sa connecting rod na yung sira niya. So pwede nyo naman i-diagnose yan kung sakali. Titignan nyo muna yung sa tensioner o kaya sa valve clearance kung tama talaga yung higpit. So ito mga ka-phantom, meron akong dalang tensioner dito. Ito mga ka-phantom, nagdala ako ng tensioner na pwede nating gamitin dito sa ating motor. So unang-una kong ipapakita sa inyo itong stock tensioner mga ka-phantom. So bali yung stock tensioner natin, ito yung may spring sa loob. So pwede kayong pwede nyong i-reset ito gamit yung pwede kayong gumamit ng flat screw na maliit, and papaikutin nyo itong nandito sa loob, kusang magre-reset to. So kapag nag-reset yan, bibitawan nyo lang, then kusang tutulak yan. Ayan. So dapat ito mga ka-phantom, ang nito, ang paglalagay nito, kailangan nyong i-top dead center yung inyong makina. So kapag maglalagay kayo ng ganito, kahit naka-top dead center na siya, kailangan nyo pa ring higpitan dito sa mismong loob niya. Kailangan mo siyang ilak para yung pagtulak niya talagang mahigpit. Kasi may mga gumagamit ng ganito, ang ginagawa nila, dine-DIY nila. Actually, pwede naman yung kahit na hindi naka-top dead center yung inyong makina, pwede nyo siyang ilagay kaagad. Pero dapat kailangan nyo siyang ilak, kailangan nyo siyang paandarin. Hindi dapat kailangan paandarin muna mga ka-phantom. Dapat paandarin nyo siya kapag nailagay nyo na at nabitawan nyo na yung mismong screw dito sa loob nito. Kasi kapag pinaandar mo yan at hindi mo nailagay ito, tatalon yung timing chain mo. So kailangan mong ilagay muna ito, tapos hilain. Ito mga ka-phantom, kapag tinatamad kayo mag top dead center, pwede nyo lang kagad ilagay ito at pwede nyo siyang higpitan. So kapag maghigpit kayo dito, dapat naka-under yung makina para yung timing chain o timing guide is medyo luluwag ng konti para maitulak niya. So okay mga ka-phantom, so ito yung next natin. Ito yung madalas na ginagamit nila, ito yung manual tensioner. So sa manual tensioner mga ka-phantom, ikaw yung mismong mag-a-adjust dito. Ito yung magtutulak. Actually ito, tinry nating ginamit itong manual tensioner na to, pero ang disadvantage kasi nito mga ka-phantom, pagdating dito sa kanyang pagdating sa kanyang hose dito sa loob, is hindi na siya makakapag ng mabuti. Hindi na siya hindi natin siya mailalagay ng mabuti kasi gawa nga doon, yung hose kasi lumalapat dito sa mismong thread. So kapag lumapat yan sa mismong thread kasi, hindi natin hindi natin masisigurado na kapag tumagal-tagal is magiging okay pa rin yung ating hose, kasi ito kasi is umiinit siya. So para maiwasan, bumili tayo ng Phyto na ito is sinasabi nilang semi automatic na tensioner. So yung kagandahan naman dito, tignan nyo, kapag niluluwagan natin to, ito, kusa siyang iikot. So pwede natin siyang paikutin, then gagamit kayo ng Allen wrench para mapaikot nyo. Tapos ito yung kanyang pinaka tension, ito yung magtutulak. So maganda dito kasi mga ka-phantom, kapag pinaikot mo siya, mo siya, makokontrol mo talaga. Pero kapag nagpalagay kayo ng ganito mga ka-phantom, pag wala kayong experience, pwede kayong manood sa YouTube, or pwede rin kayong magpunta sa mga mekanikong expert, yung mga naglalagay na ng ganito, para maiwasan nyo yung pagkasira ng inyong timing guide or timing chain. Malay nyo kapag nasobrahan sa higpit, syempre ang unang masisira kasi dyan yung timing guide. Ayan, mapupudpud yan. Tapos pangalawa, yung timing chain natin is mabibinat yun. So kapag naglagay na tayo ng stock na tensioner, hindi na siya
magte-tension. Kumbaga meron na siyang ano, space. So yun, doon natin maririnig talaga yung tunog na lato-lato. So ayun mga phantom, sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung pwede nyong i-check sa inyong motor. So ito mga phantom, kapag ka encounter kayo ng ganun na tunog, especially yung tunog lato-lato, check nyo kagad yung sa may tensioner. So kapag ka ano naman, hindi naman ganun kaingay na lagitik, pwede nyong i-check yung valve clearance, or ayun, pwede nyo siyang ipa-diagnose sa mismong expert na mekaniko. So yun mga ka-phantom, sana nabigyan ko kayo ng tip dito sa ating engine. So ito yung pwede nyong gamitin sa ano, sa inyong makina. Kapag ka nakakarinig kayo ng lagitik, ayan, ulitin natin mga ka-phantom. Kapag ka sa umaga, kapag ka makakarinig kayo ng lagitik, normal lang yun kasi cold start. Yung oil kasi natin hindi pa kagad nagsisirculate yun sa taas. So lahat kasi nasa baba. Then yung maririnig nating lagitik kapag ka mainit yung motor natin, minsan kasi is pwedeng valve clearance or pwedeng kulang sa langis. So yun yung mga factor na pwede nating i-consider. Then yung pangatlo, itong yung sa kanyang tensioner. So kapag sa kanyang tensioner makarinig kayo ng lagitik na ganun, pwede nyo na siyang palitan or pwede nyo siyang i-reset gamit yung screw. So yun mga phantom, sana mayroon kayong natutunan sa ating video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.